Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Genius Key TV. May tutorial akong ipapakita sa inyo ngayon para ma-maximize natin yung ating mga revenues sa ating mga videos, uploaded videos at sa ating mga live. So kung interesado kang malaman at para magawa mo din sa channel mo, tapusin mo tong aking tutorial. Unang-unang gagawin natin is click mo yung Google Chrome. Sa Google Chrome tayo. Ang gagawin mo dito is magla-log on ka lang sa account mo. By the way guys, ginagawa ko to sa aking Android phone. So, ganito yung lalabas kapag nakapag-login ka na dito sa YouTube studio mo. Dito ka lalabas sa channel dashboard mo. Dito sa kaliwang bahagi, sa baba, doon sa may studio na nakasulat, may makikita ka tatlong lines dyan. Tapos yung picture mo. Tapos yung apat na square. Tapos yung kasunod, yun ang pipindutin natin. Yung parang may play button. So, click mo yan. Diyan tayo pupunta. Pupuntahan natin yung mga videos mo. So, ayan. Ito yung videos mo. Ito yung shorts. Tapos yung mga live. Yung mga na ipalabas na natin, yung mga na premiere mo na or natapos ng maipalabas, meron ng mga yan, na ilagay si YouTube ng mga ads. Siya mismo ang naglagay. So, kung gusto nating dagdagan yung ating mga ads, ito yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, halimbawa itong unboxing live tools, meron na tong na ilagay na ad si YouTube. So, para dagdagan natin yan, i-click natin mismo yung title or yung ating video. Click natin yan. So, dadalhin ka ngayon yan dito sa sa pinaka nung video mo. Tapos dito, meron kang makikitang $sign. I-click mo yun sa kaliwang bahagi. I-click mo yung $sign na yun. So, ayan, lalabas dito yung ads. So, nakalagay dyan, naka-on na yan. Pero, naka-default na ng mga kung saang part ng video mo ni YouTube inilagay. So, para ma-customize natin yan, i-click natin itong nakalagay na review placement. Review placement, click natin yan. So, ayan. So, bali ang naka-default or yung itong tatlong to na may nakalagay na lines dyan na tatlo lang siya, yan yung default ni YouTube. Ngayon, ang gagawin natin is dadagdagan natin siya para ma-maximize natin yung ating revenue nga. Pero, wag mo naman siyang tadtarin kasi syempre wala nang mapapanood yung hindi na magiging interesado sa mo yung viewers mo, 'di ba? Maiirita at baka i-click na hindi na panoorin yung video mo. So, para maano lang natin na yung tama lang at sakto lang na ads, ituturo ko sa inyo ngayon maliban dyan. Actually, itong mga to, pwede mo tong i-move. Pero ako, in my case, hindi ko na i-move kasi yan yung yan yung default na inilagay ni Meta. So, magdadagdag na lang tayo. Ang gagawin natin dito, nakikita mo tong line na to. Ito yung ito yung pointer kung saan part mo siya ilalagay.
kung anong oras. Nakikita mo yung oras doon sa left. Yan, no, gumagalaw siya. Habang ginagalaw mo din itong vertical line na to. Hino-hold ko siya ng aking daliri para gumalaw. So, in this case, ilalagay ko siya dito in between itong dalawa. So, ayan, dito sa 3:22, 23 seconds. 3 minutes, 22 seconds. Ayan. Ang pipindutin mo dyan is, doon sa taas, nakikita mo yung add breaks doon sa taas sa may $sign. Add break. Pindutin mo lang yung add break. So, ayan, na-add na siya, di ba? 3 na ngayon yung nasa gitna. Yun yung inilagay natin. So, to add more, i-move mo lang itong vertical line na to. I-ano mo lang para sakto lang din yung ads mo. So, click natin ulit yung add break sa taas, sa left, upper left. Yan, ayan na ulit, di ba? Tapos, dagdagan natin ulit. Ganun pa din ang process, add break. Ayan, nandyan na siya. May add na dyan. Tapos kung saan mo pa gusto, doon mo lang i-position mo lang yung tapos ulit-ulitin mo lang kung saan mo gustong ilagay yung add mo. So ayan. Yan yung yung ginagawa nitong cursor na vertical na to. Vertical line na to na gumagalaw. So yung mga nilagay mo yan, pwede mong halimbawa gusto mong ilipat, pindutin mo lang yon, pumunta ka lang doon sa na yon, kung saan mo gustong galawin at igalawin yung positioning niya. Pwede mong galawin yan basta i-ano mo lang siya, i-hold mo lang nung hintuturo mo na na daliri, gagalaw, may move mo yan. Yan, halimbawa nagbago isip mo kung saan mo ilalagay, pwede mo yang hawakan. Pwede mo siyang i-hold ng hintuturo mo. Yan. Light lang ang hawak para gumalaw siya. Yan, Yan. Hawak siya ng hintuturo ko ngayon kaya siya gumagalaw-galaw. So, ganun lang guys. Ganun lang ang pag-a-add. Tapos, tapos na tayo. So, nakalagay dun sa taas. So, dun sa may right corner yung nakalagay continue. So, ayan na yung mga oras kung saang mga part ng mo yung ads mag-a-appear. Yan. So, in this case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 ads dito na lalabas ngayon. Pero before that, bago natin yan i-continue muna natin. Click natin yung continue. So, ayan. So, kung i-review natin, click ulit natin itong review placement. Kung nandoon nga siya, ayan. Nakasave na siya. Nasave na natin. So, pag nag-run yung ads mo, dyan sa mga oras na yan, itong mga portion na to, dyan siya mag-run ng ads. So, tapos continue. Tapos, pag lumabas ka na doon, i-save mo siya para ma-save yung ginawa natin. Save mo siya. Save. So, ayun. Tapos na. Yung sa live nga pala guys, yung paglalagay ng mid-rolls dito at saka ng pag-add ng dagdag ng ads, depende kung na-set mo na yung mid-rolls niya doon before ka mag-live, di ba nagse-set tayo ng ng mid-rolls dito sa monetization. So ayan, naka-disabled na siya kasi meron na siyang nailagay. Meron na tayong nailagay na mga ads doon sa ating LS
nagse-set tayo, 'di ba? Nakalagay diyan yung 6 minutes, 12 minutes. So, pag nagawa mo 'yun, ganito na ang lalabas. Hindi ka na pwedeng magdagdag. So, in my case, dito sa live na to, nalagyan ko na siya kasi naka-disabled na siya. So, tingnan natin kung mayroon akong hindi nalagyan na mga videos dito. 'Di ba ganon? So, ito, meron pala isa ako na nakuha. So, ganito, same thing din with the video kanina na ginawa natin. So, review placement. Ibig sabihin kasi nito, hindi ako nakapag-set ng mga mid-roll ads. So, tingnan natin to. Punta na tayo dito, review placement. So, ganun din. Kasi medyo mahaba yung live natin, 11 hours. Nandito lang sa sa bandang ito. Yung ads niya is hanggang 2 hours and 39 minutes lang and 29 seconds. Hanggang dito lang may ads. The rest dito wala na. Wala na siyang nilagay. Kasi 11 hours itong aking live eh. Hindi na nilagyan dito sa portion na to. So, kung gugustuhin natin, pwede tayo maglagay. Andito yung mga nilagay na ads. Yan. Madami siya. Oh, yun na nga, hanggang 2 hours and 31 minutes. Hanggang doon lang siya naglagay. So, I think pwede pa natin siyang dagdagan. So, same process, yung ating vertical cursor. Ad break tayo. So, ayan. Diyan siya lalabas na ads. Tapos, ilagay mo sa malayo. Layuan mo na ng konti kasi doon sa first 2 hours, medyo siya, dikit-dikit. So, dito, ad break ka lang ng ad break para malagyan at least every hour. So, yan. Yan, okay na yan. Kasi wala naman, mostly, wala naman ang nanonood ng live natin ng buong unless piniplay ka lang talaga. So, malalagyan ng ads dyan. So, ganun din yung process, guys. Ito yung mga ads kung saan lalabas sa ating live. So, ayan. Yan. Kung may magpe-play sa'yo, yan, lalabas yung ads dyan. Tapos, continue mo na. Continue. Tapos, save. Yan. Review natin kung nandun na save. Na-save nga siya. So, ayan, na-save na to. Okay na to. So, yun lang. Pareho lang, guys, nung ating Yung mga nakita natin kanina kasi meron na siya. Nalagyan na natin ng mga mid-rolls. Ito kasi wala akong nailagay. Wala akong nailagay na mga mid-rolls previously. So, balik na lang tayo dun sa ating dashboard. So, ganun lang guys. Ganun lang yung paglalagay ng ads. Gusto nating ma-maximize yung revenue sa ating mga video na ina-upload. Ganun yung gawin natin para pag may nagpe-play or may nanonood, maipe-play yung ating ads kung nagpe-play siya ng ads. Pero hopefully, assuming na may mga mababait tayong nanonood na talagang nanonood, nagpe-play ng ads, hindi ini-skip or hindi siya nag-e-exit ng ating videos. So, yun lamang guys. Thank you so much. And sana may matutunan kayo dito sa aking munting tutorial na ginawa.